Hindi lahat ng mga kasalanang ginawa natin sa ibang tao ay mababaon lang sa limot. Sa kwentong ito ay matutunghayan natin ang pagpapahirap at pag-aalipusta ng isang lalaki sa kanyang girlfriend. Hanggang sa dumating sa puntong binigyan niya ito ng isang di makakalimutang kahihiyan, ngunit kanya rin itong pinagbayaran sa bandang huli. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Dahil sa hindi pa nagkakaroon ng experience sa pagnunobyo itong si Bianca, ay inasam niyang balang araw ay makakatagpo ito siya ng isang lalaking iibig din sa kanya ng totoo. Yung hindi siya iiwan at pakakaingatan. Sa campus nila'y meron ito siyang inasam na lalaking palihim nitong inibig. Harold ang pangalan nito. Kilala itong si Harold sa school nila dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Isang araw nga, habang naglalakad itong si Bianca papunta sa room nito, ay di inaasahang nakasalubong niya itong grupo ni Harold. Nahiya ito si Bianca sa mga sandaling yon at hindi makatitig ng diretsahan dito kay Harold. Nang makalagpas na itong si Bianca kila Harold, ay ginawang pagkaisahan ng mga barkada niya itong si Harold. Ayan ka na naman, Harold. Ang lagkit na naman ang tingin mo. Another victim na naman ba tayo? Sambit ng isa sa mga kaibigan niya. Pupusta ako mga pare. Hindi niya yan mapapasagot sa loob ng isang linggo. Tugon naman ng isa. Nang maya-mayay, nagsalita naman itong si Harold. Yun ang sa akala nyo. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin kayo kumbinsido sa galing ko sa panliligaw? Pues, manood kayo. Sige nga, sabay-sabay na sambit ng mga barkada nito. Kinabukasan nga, ay agad na sinimulan itong si Harold ang plano niya. Planong paibigin itong si Bianca. Dahil sa mahilig itong si Bianca na magtambay sa library, kaya yun ang naisip itong si Harold na daan para makausap itong si Bianca. Nagpanggap itong si Harold na merong librong hinahanap sa library. At nang masilayan niya itong si Bianca na naghahanap din ng libro, ay sinadya nitong banggain si Bianca. Sorry miss, sorry talaga ha, di ko sinasadya, sambit ni Harold. Sa puntong mapansin ni Bianca na si Harold pala ang nakabanggaan niya, bigla ito siyang natameme at hindi nakapagsalita. Miss, okay ka lang ba? Patuloy na wika ni Harold. Nang maya-mayay, biglang natauhan itong si Bianca at nagsalita ito. Okay lang ako sir. Sabay lakad nito, pabalik sa kanyang inuupo ang mesa. Ngunit din ito inaasahan na sumunod pala sa kanya itong si Harold. At mas kinilig pa itong si Bianca nang marinig niya ulit galing sa kanyang likuran ang boses nitong si Harold. Miss, pwede ba akong makiupo sa table nyo? Napatango na lang itong si Bianca sa mga sandaling yon. Dumagdag pa ang hiya nitong si Bianca nang asarin siya ng kasamahan nito. Maikling oras lang na nag-usap ang dalawa sa sandaling yon dahil sa nahihiya pa itong si Bianca. Pero okay na din iyon para kay Harold dahil sa nagkaroon ito siya ng pagkakataong mapakilala ang sarili dito kay Bianca. Ginawa ni Harold na kunin ang cellphone number nitong si Bianca para kahit papaano ay matawagan niya ito siya sa gabi. Simula nga sa araw na iyon ay tuloy-tuloy na ang panliligaw nitong si Harold dito kay Bianca. Pinakita ni Harold na mahal niya itong si Bianca at pinadama niya sa dalaga na iniingatan siya nito. At ginawa pa ni Harold na ihatid sundo itong si Bianca gamit ang motor nito. Araw-araw namang kinikilig itong si Bianca dahil sa pinapakita at ginagawa nitong si Harold. Ganun lang ang ginagawa nitong si Harold. Ihatid sundo sa school itong si Bianca at tawagan naman sa gabi. Sa ika-6 na araw ng ligawan nila'y niyaya nitong si Harold ng dinner sa labas itong si Bianca. Excited namang pumayag itong si Bianca sa puntong imbitahin na siya ni Harold.
Pinaghandaan ni Harold ang gabing yon na kakain sila dahil sa balak niyang magtapat ng pag-ibig niya dito kay Bianca. Sa kalagitnaan nga ng dinner date nila'y lumuhod itong si Harold sa harapan ni Bianca at nagtapat ng nadarama nito. Hindi naman nabigo itong si Harold dahil sa nakuha niya ang matamis na oo nitong si Bianca. Sa pangyayari sa gabing yon ay naging masaya silang dalawa. Kinaumagahan, ginawang kamustahin ng mga kaibigan niya itong si Harold. "Kamusta na, Harold? Magdidiwang na ba kami kasi hindi mo siya napasagot sa takdang araw?" "Nako mga tol, pasensyahan na lang tayo kasi talo na naman kayo sa ating pustahan." Pahambog na tugon naman ni Harold. "Matinik ka talaga, tol. Hindi pa rin ba kayo kumbinsido sa abilidad ko? O siya, sige, at may lakad pa ako." Naging maganda naman ang 6 na buwang pagsasama nitong si Harold at Bianca. Ngunit napansin nitong si Bianca na unti-unting nagbabago ang ugali nitong si Harold at lumabas ang pagiging siloso nito. Ginawa niyang pagsilosan ang kaklase at kaibigan ni Bianca na si PJ. Tinuring kasi ni Harold na karibal niya itong si PJ dahil sa tinitilian rin ito siya ng mga kababaihan sa campus nila. Matangkad at may kagapuhan din kasi itong si PJ. Ngunit pag-aaral lang talaga ang kinakahiligan nitong si PJ at wala siyang time para sa seryosong relasyon. Kahit na ganun man, ay hindi pa rin iyon naging sapat para kay Harold para hindi pagsilosan itong si PJ. Isang araw nga, habang nag-uusap itong si Bianca at PJ kasama ang best friend ni Bianca na si Lara, ay bigla na lang sumulpot itong si Harold at pinagsusuntok itong si PJ. Dali-dali namang inawat ni Bianca at Lara itong galit na si Harold. "Ano ka ba, Harold? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bigla ka na lang susulpot at mananakit ng tao. Ni hindi mo nga alam kung anong ginagawa namin." Galit na wika ni Bianca. "Oo nga, Harold. Magbago ka naman. Wala namang ginagawang masama ang kaibigan ko. Ikaw dyan ang isip ng masama." Dagdag pa ni Lara. Sa sinabi ng dalawa ay natauhan itong si Harold at walang salisalitang tumalikod at umalis. Nang umalis na itong si Harold ay dali-dali ng dalawang tinulungan itong si PJ. "Okay ka lang ba, PJ?" saad ni Bianca. "Okay lang ako, Bianca. Sumakit lang ng konti ang panga ko." "Anong problema ng taong yon?" tugon ni PJ. "Pasensya na talaga, PJ, ha. Hayaan mo at kakausapin ko yun siya na wag nang uulitin ang ginawa niya sa'yo." Dagdag pa ni Bianca. Kinagabihan, ginawang kausapin ng masinsinan ni Bianca itong si Harold. "Babe, bakit ka nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan dati, ah." Ngunit nang marinig ni Harold ang sinabi nitong si Bianca ay nagalit ito siya. "Akin ka lang, Bianca, at ayaw na ayaw kong may kakausap sa iyong ibang lalaki." Galit na sambit ni Harold. "Sino bang nagsabing aagawin ako sa iyo ni PJ?" saad naman ni Bianca. Nang marinig ni Harold ang pangalan nitong si PJ, ay bigla nilang tumaas ang boses nito. "Huwag na huwag mong masambit ang pangalan na yan sa harapan ko kung ayaw mong masaktan." Sabay hawak sa liig nitong si Bianca. Sa puntong yon ay kinabahan na itong si Bianca sa ugaling pinapakita sa kanya nitong si Harold. Ngunit pinalampas pa rin iyon ni Bianca. Kinaumagahan, ginawang ikwento ni Bianca sa best friend niyang si Lara ang ginawa ni Harold sa gabing yon. Sa puntong yon ay kinabahan rin itong si Lara sa pwedeng gawin pa nitong si Harold. At nagsalita ito. "Kung ako sa iyo, Bianca, habang maaga pa ay putulin mo na ang ugnayan mo dyan kay Harold. Baka pagsisihan mo pa yan sa huli." Natahimik lang itong si Bianca na marinig niya ang sinabi ng kanyang best friend at hindi siya makapagdesisyon kung ano ang tamang gagawin nito. Sinubukang dumistansya ni Bianca sa mga kaibigan nito na nagbabakasakali siyang doon ay magbago itong si Harold. Naging maganda naman ang kinalabasan ng ginawa nitong si Bianca. Ngunit napalayo nga lang siya sa mga matalik niyang kaibigan. Hanggang isang araw, di sinasadyang lumapit itong si PJ dito kay Bianca para magtanong. Ngunit ang paglapit ni PJ dito kay Bianca ay nasilayan nitong si Harold. Matapos nilang mag-usap ay agad na lumapit itong si Harold kay Bianca at ginawa niyang sampalin ito siya. "Sinasabi ko na nga ba,
May lihim kang tinatago sa akin. Galit na sambit ni Harold. Dahil sa lakas ng pagkasampal nito kay Bianca, ay naiyak ito siya. Wala ka na talagang pagbabago, Harold. Ginawa ko na ang lahat para mapakita ko sa iyong mahal kita. Pero ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para mapalayo ako sa iyo. Ayaw ko na ng ganitong relasyon. Siguro ay mas mabuti pang maghiwalay na tayo, Harold. Galit na wika ni Bianca. Matapos na bigkasin iyon ni Bianca, ay agad na umalis na ito siya. Bianca, akin ka lang. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo tong desisyon mo. Sigaw nitong si Harold. Simula sa araw na nagdesisyong makipaghiwalay itong si Bianca kay Harold, ay bihira nang masilayan ni Bianca itong si Harold sa school nila. Ngunit isang buwan lang ang lumipas, nagtaka itong si Bianca kung bakit panay tingin sa kanya ng mga estudyanteng nakakasalubong nito. Kinagabihan niya lang nalaman, galing dito kay Lara, ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng mga estudyanteng yon sa kanya. Nang tawagan siya ng best friend niyang si Lara. Bianca, may masamang balita ako sa'yo. Merong kinalat na skandal video nyo si Harold. At kalat na ito sa school natin. Nang marinig iyon ni Bianca, ay nanlumo ito at nahiya sa ginawa nitong si Harold. Malaki ang pinagbago sa buhay nitong si Bianca simula nang pumutok ang skandal nilang iyon. Nahiya na ito siyang pumasok sa eskwelahan dahil sa pinagtatawanan siya ng mga estudyanteng nakakasalubong nito. Dumagdag pang itinakwil siya ng pamilya niya dahil sa kahihiyang binigay nito sa kanila. Sa puntong yon ay biglang gumuho ang mundo nitong si Bianca dahil sa isang iglap ay nawala ang lahat sa kanya. Mabuti na lang na nandyan palagi para sa kanya itong best friend niyang si Lara, na kung saan ay tinulungan at sinuportahan niya itong si Bianca. Sa kabilang dako naman ay masayang nagtatago itong si Harold sa bahay ng kaibigan nito at pinagyayabang niya sa kanyang mga kaibigan ang ginawa niyang paghiganti dito kay Bianca. Habang nagpapalamig at nagaantay na humupa ang init ng usapan dahil sa ginawa niyang pagkakalat ng video, ay mas nasiyahan pa ito siya nang mabalitaan niyang kinitil nitong si Bianca ang buhay nito. Dahil sa di na niya nakayanan pa ang problemang kanyang kinakaharap. Sa puntong yon ay nagdiwang itong si Harold. Mabuti nga yan sa'yo. Yan ang kabayaran sa pag-iwan mo sa akin, Bianca. Bulong nito sa kanyang sarili. Sa huling pagkakataon ay ginusto nitong si Harold na masilayan ang libing nitong si Bianca. Ngunit dahil sa takot niyang baka pag-initan siya, ay ginawa na lang niyang tanawin galing sa malayo ang libing ni Bianca. Habang nanonood itong si Harold galing sa malayo, ay nagulat siya nang bigla na lang ito siyang pinalibutan ng mga kapulisyahan at dinakip at dinala sa presento. Doon ay nanlaki ang mata nitong si Harold nang masilayan niya itong si Bianca kasama si Lara. Hindi to maaari. Di ba pumanaw ka na, Bianca? Sino yung nilibing? Takot na wika ni Harold. Isa lang pagpapanggap ang lahat ng iyon, Harold. Dahil nagbabaka sakali kaming lumabas ka sa lunggang pinagtataguan mo. At hindi nga nasayang ang plano namin. Ngayong nadakip ka na, Harold, ay sisiguraduhin naming pagbabayaran mo ang mga kasalanan mo. Magdudusa ka sa kulungan. Galit na sambit ni Bianca. Ginawang litisin itong si Harold at napatunayang nagkasala ito siya at pinatawan ng 20 taong pagkakakulong. Mga ka-explorers, hindi ibig sabihing pinatawad natin ng isang tao ay absuelto na ito siya sa batas. Pwede tayong magpatawad bilang tao, pero dapat pa ring harapin ng may sala ang kaparusahan nito sa batas ng lupa.